Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga totoong salaysay at karanasan ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa kanilang buhay. Ako si Aling Minda, 51 taong gulang, at isang simpleng may bahay sa isang tahimik na barangay sa Iloilo. Ilang dekada na akong nakatira dito kasama ang aking mahal na asawa na si Mang Rodolfo, isang retiradong karpintero, at ang dalawa naming anak. Maayos at payapa ang aming pamumuhay hanggang sa dumating ang araw na binago ang lahat. Isang madaling araw ng Miyerkules, ginising ako ng kakaibang lamig sa katawan. May kutob na akong masama, kaya't bumangon ako para silipin si Rodolfo sa kama. Nanlalamig siya, hindi na gumagalaw. Pilit ko siyang ginising, inalog, sinampal pa, pero wala. Walang pulso. Wala na siya. Nang dinala ng mga barangay tanod at kapitan ang kanyang katawan sa klinika, sinabing cardiac arrest daw ang dahilan. Pero ang tanong ko, bakit walang palatandaan? Wala siyang iniindang sakit. Noong gabing iyon, masigla pa siya. Umuwi siyang may dalang ulam para sa hapunan, tumawa pa sa kwento ng anak namin, at bago matulog, hinaplos pa ang buhok ko. Tapos bigla na lang wala na? Habang nagluluksa kami, dumating ang isa sa mga malalapit naming kaibigan, si Kumar Leti. Mindang, naku! Ano nang nangyari kay paring Dolpo? Agad niyang tanong habang yakap-yakap ako. Si Leti ay kasamahan ko sa simbahan at naging matalik na kaibigan naming mag-asawa. Maganda pa rin siya sa edad niyang 47 at mapapansin mong laging presko ang dating. Pero kahit nakaibigan siya, hindi ko maiwasang mapansin na sa mga oras ng pagluluksa, siya ang pinakaabala sa bahay. Siya ang nag-ayos ng lamay, nag-organisa ng kapet biskwit, at tila ba siya ang asawa ng namatay. Sa mga araw ng burol, hindi na siya umuuwi. Natutulog na siya sa sopa, nagdadala ng sarili niyang kumot. Wala naman akong masabi dahil tumutulong siya. Pero minsan, napapansin ko siyang nakatitig sa litrato ni Rodolfo na parang may kung anong malalim na iniisip. Minsan, tila nakangisi siya habang tahimik na nagmumuni-muni sa sulok. Lumipas ang ilang araw. Natapos ang libing. Ang buong pamilya ay nagsimulang bumangon sa sakit. Pero si Kumar Leti nananatili sa bahay. Ang dahilan niya, ayoko pang iwan si Mere. Baka bigla kang mawala ng katinuan sa pagkalungkot. Mabait. Pero may kakaiba. Sobra na yata. Isang gabi, habang natutulog kami ng mga anak ko, narinig ko ang marahang pagbukas ng pintuan sa kusina. Maingat ang tunog, parang ayaw makalikha ng ingay. Dumungaw ako mula sa hagdan. Si Kumar Leti, nakasuot ng puting duster, nakatayo sa harap ng altar namin, nakapikit, at tila may sinasambit na hindi maintindihang salita. Akala ko nagdadasal lang siya. Pero nung nilapitan ko, bigla siyang tumigil at bumaling sa akin, sabay ngiti. Ame, hindi ako makatulog kaya nagdasal na lang ako. Ipinagdarasal ko si Dolpo. Pinilit kong humiti pero tumindig ang balahibo ko. Mula noong gabing yon, nagsimula akong makaramdam ng mabigat sa dibdib. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong ang mga anak ko'y parang aligaga. Ma, si Tita Leti po, bakit po ang lamig ng kamay niya kagabi nung gisingin ko siya para sa tubig? Para pong bangkay. Nagkatinginan kami ng panganay ko. Nang araw ring iyon, tinanong ko si Kumare kung balak na ba niyang umuwi. Pero ang sagot niya'y pabiro, ay Mere, para na akong bahagi ng pamilya niyo. Hindi niyo ba ako mamimiss kung umalis ako? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero sa kabila ng matagal naming pagkakaibigan, unti-unti akong nakakaramdam ng pangamba. Hindi na ito ang Leti na kilala ko. O baka hindi ko talaga siya lubusang kilala. Minsan, nahuli ko siyang nasa silid ng yumaong asawa ko, may hawak na panyo ni Rodolfo at tila inaamoy-amoy ito na parang alay. Nung tinanong ko siya kung anong ginagawa niya, natawa lang siya at sinabing, ay sorry Merha, na-miss ko lang si Dolpo. Ang bait niya sa akin dati, no? Sa loob-loob ko, gaano kabait? May hindi ba ako alam? Tuwing gabi, mas lalong sumisidhi ang pakiramdam kong may ibang nangyayari. Naririnig ko ang pagkaluskos sa bubungan. May tila mga yabag. Kapag binuksan ko ang pinto, wala namang tao. Pero ang mga hayop namin, tila balisa, parang may kinatatakutan. Hanggang isang araw, habang nagwawalis ako sa bakuran, may matandang babae na hindi ko kilala ang lumapit sa akin. Marahan siyang nagsalita. Ay hiha sa dami ng taon ko sa mundong to, isa lang ang masasabi ko.
Kung hindi ka makinig sa kutob ng loob mo baka huli na ang lahat. Nang tanungin ko kung sino siya, umiti lang ito at lumakad palayo. Mula noong araw na iyon, tuluyan na akong hindi mapakali. Simula sa misteryosong pagkamatay ng aking asawa, hanggang sa pagiging sobra-sobrang malapit ni Kumareleti, may nararamdaman akong mabigat, may nalalapit at may nililihim. Hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Mag-iisang linggo na mula nang ilibing si Rodolfo, pero mas lalo akong binabagabag ng mga nangyayari sa paligid, lalo na sa gabi. Nagsimula ito isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw. Bigla akong nagising sa mahihinang yabag sa labas ng bintana namin. Hindi ito kaluskos lang ng hangin o pusa, siguradong may taong naglalakad. Marahan. Mabigat. Tila nag-aabang. Nang sumilip ako sa bintana, wala akong nakita pero nanindig ang balahibo ko. Alam kong may tao. Sa mga sumunod na gabi, hindi na lang ako ang nakakaramdam. Pati ang mga anak ko'y nagsimulang magtanong. Ma, bakit parang may anino sa labas ng kwarto ko kagabi? Akala ko si kuya, pero natutulog pala siya sa sala. Ma, narinig mo ba yung parang iyak na babae sa likod ng bahay? Dahil dito, nagdesisyon akong mas maging mapagmatsyag. Nilagyan ko ng kandado ang lahat ng bintana. Pinalitan ko ang mga ilaw sa bakuran. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin mawala ang kaba, lalo na kapag nandito si Kumareleti. Sa tuwing gabi at nananatili siya sa bahay, tila may tumitigil. Walang ingay. Walang anino. Walang kababalaghan. Pero kapag siya ay wala, bumabalik ang lahat. Napansin ko to at nagtanong sa sarili, bakit ganun? Isang gabi, nadatnan ko siyang naglalakad pa uwi sa amin, kahit 10:00 na ng gabi. Ang dilim ng daan, Mere. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Hindi. Sanay na ako sa gabi, sagot niya, habang hawak ang isang garapon na tila mailangis. Nakabili ako ng langis ng niyog, Mere. Pampahid daw sa balat. Pero di ko alam kung bagay sakin. Tinanggap ko ang garapon pero hindi ko binuksan. May kakaibang amoy na agad akong naamoy mula sa takip nito. Amoy dugo. Amoy panis. Amoy hindi normal. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, naramdaman ko na naman ang presensya. Nanginginig ang katawan ko habang nakikinig sa bawat kaluskos sa kisam. Pagbukas ko ng flashlight, napansin kong gumagalaw ang mga kortina, kahit sarado ang mga bintana. At doon ko siya nakita. Isang anino, mataas at balingkinitan, na tila nakadikit sa pader sa likod ng altar. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito umaalis. Nang sumigaw ako, bigla itong naglaho. Tumakbo ako papunta sa silid ng mga anak ko, ligtas sila, pero pareho silang nanaginip ng masama. May babaeng may pulang mata sa panaginip ko, ma, sabi ng bunso kong si Carlo. Hinahanap daw niya ang katawan ng asawa mo. Hindi ko na alam kung bangungot lang iyon o babala. Kinabukasan, pinuntahan ko ang silid ni Kumareleti. Sarado ang pinto. Pero may naririnig akong bulong mula sa loob. Dahan-dahan akong lumapit at itinapat ang tenga ko. Huwag ka nang magpakita, baka maghinala na siya, boses niya iyon. Pero sino ang kausap niya? Mag-isa lang siya sa silid. Kumatok ako at bumukas ang pinto. Nakangiti siya, parang walang nangyari. Good morning, Mare. Maagang gising ha. Hindi ko na siya kinumpronta. Sa halip, tinanong ko kung uwi na ba siya sa kanila. Pero umiwas siya sa tanong. Sa Sabado siguro. Madami pa akong gustong iayos dito sa bahay niyo. Sa isipan ko, amin ang bahay na ito, kumare. Hindi sa'yo. Habang lumalalim ang gabi, mas tumitindi ang aking pangamba. Isang gabi, habang nasa sala ako at umiiyak sa sulok, dala ng pagod, takot, at lungkot, lumapit si Letty sa akin. Mere, sabi niya, alam kong hirap ka. Pero dapat mo ring tanggapin ang kapalaran. Minsan may kapalit ang mga pagkakait natin sa tadhana, hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero nang gabing iyon, napanaginipan ko si Rodolfo. Nakatayo siya sa may pintuan ng aming kwarto, duguan ang dibdib, hawak ang kamay niya na tila may sinusubukang pigilan. Sa likod niya, may isang babaeng nakaputi, nakangiti, pero ang matay apoy. Pagkagising ko, pawis na pawis ako. Nanginginig. At sa sulok ng kama, nakita ko ang garapon ng langis na bigay ni Letty. Bukas na ang takip.
At may markang pulang-pula sa ibabaw ng unan ko, hugis palad. Hindi ko na kinaya. Pinatawag ko si Aling Pilar, isang matandang hilot sa kabilang kanto na may alam sa mga di pangkaraniwan. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang natigilan. May hindi na dapat nananatili dito, Hija, sabi niya. May nilalang na hindi mo dapat pinatuloy sa loob ng bahay mo. Nang tanungin ko kung sino, tiningnan niya ako sa mata. Tumingin ka sa paligid mo, anak. Sino ba ang palaging nandito, pero hindi mo nakilala kung sino talaga siya? Walang pangalan. Walang diretsong sagot. Pero malinaw sa akin kung sino ang tinutukoy niya. Kinabukasan, wala si Kumareleti sa bahay. Umalis daw sandali, sabi ng anak ko. Pero pagbalik niya, iba na ang aura niya. Tahimik. Malamig. Parang hindi na siya ang kaibigan kong Letty. Sa panahong ito, napagtanto ko, hindi ako nababaliw. May totoong panganib sa loob ng bahay ko. At ito ay nakangiti sa akin tuwing umaga, at nagmamasid habang natutulog kami sa gabi. Matagal na kaming mag-asawa ni Rodolfo, mahigit 30 taon. Akala ko, kilalang-kilala ko na siya. Alam ko ang bawat galaw niya, hilig, galit at pangarap. Pero ngayong wala na siya, isa-isang lumalabas ang mga bagay na hindi ko kailanman nalaman, mga lihim na tila pilit niyang itinago sa akin, marahil para protektahan ako o baka dahil sa takot. Isang hapon, habang nililinis ko ang aming lumang aparador, may nahulog na lumang sobre mula sa likod ng isang kahon. Nakasulat dito ang pangalan ko sa sulok, pero hindi pa ito nabubuksan kahit kailan. May lumanang pizza, 3 taon na ang nakakaraan. Agad kong binuksan, at nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang laman. Minda, kapag nabasa mo na ito, marahil ay may nangyayari nang hindi mo na maipaliwanag. Huwag mong iisipin na hindi kita minahal o nawala akong tiwala sa iyo. Sinulat ko ito dahil alam kong darating ang araw na malalaman mo rin ang lahat at baka hindi na ako naroon para ipaliwanag. Matagal na akong pinapaalalahanan tungkol kay Letty. Bago pa man tayo naging kumparet-kumare, may narinig na akong kwento tungkol sa kanya. Mga kwento ng bata pa siya, na may biglaang namamatay sa mga lugar na kanyang nililipatan. Noong una, hindi ko pinansin. Pero may isang matanda sa bayan ng Antique na nagsabi sakin, pag dumikit sa'yo ang aswang, matutuyo ang buhay mo. Nagdalawang isip na akong makipagkumpare sa kanya, pero tinuloy ko na rin dahil mabait siya sa paningin mo. Pero mula noon, sunod-sunod na ang kababalaghan sa paligid. Hanggang ngayon, hindi ko masabi sa'yo ang totoo, baka mapahamak ka pa. Pero kung binabasa mo ito, Minda, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang pumasok siya sa bahay mo kapag wala na ako. Pagkatapos kong basahin yon, hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Bakit hindi niya sinabi sa akin noon pa? At kung totoo ang sinasabi niya, bakit pinabayaan pa niyang lumapit si Letty sa amin? O baka naman, pinilit siyang manahimik. Bumalik sa alaala ko ang mga simpleng tagpo noon. Tulad ng isang gabi, 3 taon na ang nakalipas, nang sumama ang pakiramdam ni Rodolfo, matapos ang isang salo-salo sa bahay ni Letty. Sinabi niyang parang may nahalo sa inumin niya, pero pinalipas lang niya. Baka napagod lang, ang sabi niya noon. May mga gabing binabangungot siya. Minsan nagsisigaw siya sa panaginip, huwag kang lalapit sa asawa ko. Hayop ka, pero paggising niya, hindi niya maalala. Ngayon ko lang napagtanto, baka hindi yon basta panaginip. Baka laban na iyon. Mas lalo akong nabahala. Kailangan kong makasigurado. Kaya kinausap ko ang panganay kong anak, si Joseph, tungkol sa sulat. Ma, nakita ko tong babasahin na ito dati sa Facebook group ng mga mananambal sa Visayas, sabi niya. May sinasabi silang aswang na bihasa sa anyo ng tao, kadalasang babae, kaibigan ng pamilya, madalas nasa lamay, kasal, binyag. Doon sila humahanap ng biktima. Kapag nakuha nila ang tiwala ng isang tao, saka sila kumikilos. Bigla akong kinilabutan. Ang eksaktong ginagawa ni Letty. Dahil dito, nagdesisyon kaming silipin ang lumang silong ng bahay, ang lugar na matagal nang hindi binubuksan, lalo na ni Rodolfo. Sabi niya noon, huwag ka nang bumaba dyan, mga gamit lang ng tatay ko yan. Pero marahil may dahilan kung bakit niya iyon itinago. Pagpasok namin, may alikabok, amoy amag at mga lumat-sira-sirang kahon. Habang naghahalongkat si Joseph, may isang maliit na bowl na may kandado ang nahanap niya.
Madali naming nabuksan gamit ang lumang susi na nakasabit pa sa kwarto ni Rodolfo. Laman ng bowl, isang rosaryo na may kupas na krus, itim at tila may mansa ng dugo, isang lumang larawan ni Letty pero hindi siya bata sa litrato. Matanda siya at nakasuot ng damit na 1,930 pa isang papel na may ukit, bantay ng pamilya Santos. Itaboy ang dilim. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Pero isa lang ang malinaw, matagal na siyang sinusubaybayan ni Rodolfo. At matagal na niyang pinoprotektahan ang pamilya namin laban sa isang lihim na hindi ko inakala, ang lihim ni Letty. Kinagabihan, hinarap ko siya. Tahimik kaming naghapunan pero bigla kong inilabas ang larawan. Tandaan mo pa ba to, Letty? Tanong ko. Tila saglit siyang natigilan. Kumurap. Kumalma. At mumiti. Naku, Mere, parang kamukha ko lang yan. Baka naman lola ko yan. Di ko maalala. Pero hindi ko pinalampas ang isang bagay, nagpalingalinga siya. Para bang nataranta. At ang mga mata niya, saglit na kumislap ng pula sa ilalim ng ilaw ng kandila. Sinubukan kong maging kalmado. Hindi siya dapat magduda na may alam na ako. Pero sa loob-loob ko, isa lang ang malinaw, may nilalang sa bahay ko. At ang asawa kong si Rodolfo, namatay nang hindi ko man lang naiintindihan ang buong sakripisyong ginawa niya para sa amin. Ngayon, ako na ang kailangang gumawa ng paraan. Hindi na pwedeng palampasin matapos kong matuklasan ang sulat ni Rodolfo at ang lumang larawan ni Letty na tila hindi tumatanda, hindi na ako mapalagay. Sa araw, tahimik si Letty. Maalalahanin, maasikaso, parang karaniwang kumare. Pero tuwing gabi, may mabigat na presensyang bumabalot sa bahay namin. Lalo na kapag siya ang huling natutulog. Pakiramdam ko'y nakikita kami, pinagmamasdan kami at inaabangan. Napagpasyahan kong lumapit sa mga pinakamatatanda sa baryo, mga taong nabuhay pa noong bago pa lang kami tumira rito. Ang una kong pinuntahan ay si Aling Sela, isang 82 anyos na bulag na hilot sa kabilang sitio. Kilala siya bilang tagapagbantay ng mga sinaunang kwento ng baryo. Pagdating ko sa kubo niya, tila ba inaasahan niya na ang pagdating ko. Ikaw pala si Minda. Ang biyuda ni Rodolfo, wika niya habang humihigop ng salabat. Matagal ko nang inaantay na may dumulog tungkol sa babaeng yon. Aling Sela, ano pong alam niyo kay Letty? Tanong ko. Mabigat ang boses niyang sumagot, hindi Letty ang tunay niyang pangalan. Ilang beses ko na siyang nakita sa iba't ibang anyo. Sa tuwing may nililipat ang baryo, may naiiwang bangkay. Di niya kailangan ng matagal na panahon para makuha ang loob ng mga tao. Kaibiganin ka muna, tapos pag nakakuha na siya ng sapat na tiwala, doon na siya nagsisimula. Lumamig ang batok ko. Ang tawag sa kanya noon, Luia, isa siya sa mga pinakamatandang aswang na gumagala sa gitna ng mga taong buhay. Nabubuhay siya sa sakit, lumbay at laman. Ang paborito niyang biktima, mga biyuda. Mas madali raw kunin ang kaluluwa kapag sirang-sira na ang damdamin ng isang babae. Hindi ko mapigilang mapaluha. Ako ang sunod niyang biktima, no? Tumango si Aling Sela. At baka hindi lang ikaw, pati mga anak mo. Ipinayo niya na huwag ko munang ipakita kay Letty na may alam ako. Sinabi rin niyang merong isang matandang manggagamot sa kabilang bundok, si Ka Elias, na maaaring makatulong. Pero kailangan mong mag-ingat sa susunod na 3 gabi. Kung totoo ngang siya ang Luia, magpapaalala siya ng presensya niya sa pinakamaselang paraan, panaginip, panghihina ng katawan, o pag-ubo ng dugo, babala ni Aling Sela. Pagka-uwi ko, wala si Letty sa bahay. Nagpaalam daw na may bibilhin sa palengke. Ilang oras ang lumipas bago siya bumalik at pagdating niya, may dala siyang balot na tila hilaw na karne. Para sa adobo mamaya, Mere, anya. Pero nang silipin ko ito, hindi ito karaniwang karne. May bahid ito ng itim na dugo at amoy panis. Itinapon ko agad nang hindi niya alam. Kinabukasan, bumisita ako kay Mang Ernesto, isang retiradong tanod na matagal nang nakatira sa baryo. Pinakita ko sa kanya ang larawan ni Letty mula sa lumang bowl. Bigla siyang napatayo, napamura. Diyos ko po, itong babaeng to. Ito yung di ko makalimutan. 30 anyos pa lang ako, nakita ko na to sa lamay ng kapitbahay namin. Hanggang ngayon mukha pa rin niya yan. Walang pinagbago. Akala ko multo lang yon. Lumapit si Mang Ernesto sa akin at sinabing, kung gusto mong protektahan ang sarili mo,
Kumuha ka ng buntot pagi, batong buhay, at langis na hinaluan ng durog na ikmo. Ilagay mo sa 4 na sulok ng bahay mo bago lumalim ang gabi. Huwag kang iinom ng kahit anong iniaalok niya. At lalong huwag mong hayaang mahawakan ang anuman sa mga anak mo. Pag-uwi ko, sinunod ko ang lahat. Tumuwo ako sa palengke, bumili ng kailangan, at tahimik na isinalin ang mga ito sa sulok ng bahay sa tulong ng panganay kong si Joseph. Nang gabing iyon, tumahimik ang buong paligid. Hindi tumahol ang aso ng kapitbahay. Walang huni ng kuliglig. Tila huminto ang buong baryo sa paghinga. Bigla, narinig ko ang mga yabag ni Letty sa hagdan. Mabagal. Parang paggapang. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng kwarto ko. May bulong niya, kanina pa kita tinatawag. Akala ko may sakit ka. Okay ka lang ba? Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Mer. Napagod lang. Pero sa ilalim ng ilaw ng lampara, kitang-kita ko ang aninag sa kanyang mata, may hugis pusa, dilaw ang gilid, at tila nagbabaga sa gitna. Tumalikod siya at tumawa ng marahan. Magpahinga ka. Baka sa susunod, hindi ka na magising kikinabukasan. Dumiretso kami ni Joseph sa bundok upang hanapin si Ka-Elias, ang manggagamot na pinayo ni Aling Sela. Sa gitna ng masukal na kagubatan, natagpuan namin siya, isang payat na lalaking may puting buhok, nakasuot ng balabal na gawa sa dahon. Hindi siya nagulat sa amin. Sa halip, parang alam niyang darating kami. 40 taon na siyang gumagala sa iba't ibang anyo, wika niya. At sa inyo na siya nakatagpo ng perpektong lugar. Ang bahay mo, mailumang bantay. Ang asawa mong si Rodolfo, matagal nang alam ang sikreto ng lupaing tinayuan ng bahay niyo. Kaya niya iyon pinrotektahan hanggang kamatayan. Tinuruan kami ni Ka-Elias ng isang ritual, ang paglalagay ng itatak ng liwanag, isang banal na marka gamit ang langis, abo ng niyog at dahon ng dapdap. Ito raw ang makakapigil sa sinumang nilalang ng dilim na pumasok o manatili sa isang lugar. Pero tandaan mo, babala niya, hindi pa ito ang wakas. Kung may makuha siyang laman, lalo siyang lalakas. Kailangang ilantad ang tunay niyang anyo bago pa mahuli ang lahat. Sa pag-uwi ko, dala ko ang matinding kaba, pero mas malinaw na ngayon sa akin kung sino ang kaaway at paano siya lalabanan. At ang unang hakbang, huwag nang hayaang makalapit muli si Kumare Letty sa puso ng pamilya ko. Mula nang maisagawa namin ang ritual ni Ka-Elias, pansamantalang bumalik ang katahimikan sa aming bahay. Walang yabag sa gabi, walang aninong dumadaan sa bintana. Ngunit hindi pa rin kami kontento. Lalo't naroon pa rin si Letty, buhay, nakangiti at parang walang alam sa mga nangyayari. Hanggang isang umaga, may kumalat na balita sa buong baryo, na wala ang 5 manok at 2 kambing ng kapitbahay naming si Mang Remigio. Wala ni bakas ng dugo. Basta na lang parang lumusot sa lupa. May pumasok daw sa kulungan nila kagabi. Hindi man lang daw tumahol ang aso, kwento ng isang tricycle driver sa tindahan. Parang may usok na pumasok tapos nawala lahat ng alaga nila. Hindi pa man ako nakakabawi sa gulat, dumating si Aling Narsing, luhaan. Nawawala ang apo ko. Kakarating lang namin galing Maynila tapos biglang hindi na namin mahanap. Last namin siyang nakita kahapon ng hapon sa labas, naglalaro malapit sa punso, lalong lumamig ang hangin sa paligid. Hindi lang pala kami ang nakakaranas ng kakaiba. At sa lahat ng ito, isang pattern ang lumilitaw, lahat ng insidente, malapit sa mga lugar kung saan madalas dumaan o tumambay si Letty. Nagdesisyon akong obserbahan siya. Gabi-gabi, pinagmamasdan ko kung saan siya nagpupunta. At isang gabi, pasado 10:00, napansin ko siyang palihim na lumabas sa bahay habang akala ng lahat ay natutulog na siya sa kanyang kwarto. Dahan-dahan ko siyang sinundan. Ang dala lamang ay flashlight at kutsilyong isinawsaw ko sa langis at dinasalan ni Ka-Elias. Sinundan ko siya sa likod ng bahay sa may bakuran kung saan may punso. Doon siya lumuhod. Tila may binubulong siya. At habang pinapanood ko siya sa dilim, biglang nag-iba ang anyo niya. Ang maputing balat naging kulay abo. Ang kanyang buhok ay tila sumahaba at sumasayaw sa hangin. At mula sa kanyang likod, may umuusbong, parang pakpak na hindi buo, parang manipis na balat ng paniki. Hindi ako huminga. Pinilit kong wag mag-ingay. Pero sa isang iglap, bigla siyang tumingala, direkta sa kinaroroonan ko,
kahit alam kong nakatago ako sa puno. Mere, andyan ka pala, bulong niya, pero tila pumapasok ang tinig niya sa utak ko nang hindi gumagalaw ang kanyang bibig. Agad akong tumakbo pa uwi. Kinabukasan, wala na si Letty sa bahay. Pero ilang araw lang ang lumipas, bumalik siya, dala ang mga laruan at candy para sa mga bata sa kalsada. Pasensya na, Mare. Napaglakwatsahan lang. Pero may pasalubong ako para sa mga inaanak ko, ani Letty habang inaabot ang mga tsokolate sa mga batang kapitbahay. Isa lang ang pumasok sa isip ko, hindi ito simpleng pagbabalik. Isa itong panlilinlang. Nang gabing yon, nagtipon ang mga residente sa barangay hall. Sa hiling ni Kapitan, ipinatawag ang lahat upang pag-usapan ang sunod-sunod na pagkawala. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ako na po ang magsasalita. Matagal ko nang pinagdududahan ang isang taong malapit sa ating lahat. Marami siyang pinupuntahan na hindi natin alam. At minsan, hindi na siya bumabalik ng buong buo. Tahimik ang lahat. Ilang residente ang nagtinginan. Hanggang sa may biglang nagtanong, sino? Hindi ko pa rin masabing direkta ang pangalan. Wala akong sapat na ebidensya. Ngunit isang matandang lalaki sa likod ang biglang nagsalita, matagal ko na rin kilala yang Letty na iyan. Mula pa sa bayan namin sa Antique. Walang pamilyang pinuntahan niya na nanatiling buo. Laging may nawawala, hayop man o tao. Nagtinginan ang lahat. Kinabukasan, habang tahimik ang baryo, may nakakita kay Letty sa ilog. Nakaupo siya sa isang batong malapit sa tubig, hawak-hawak ang isang laruan ng batang nawawala. Nang lapitan siya ng ilang lalaki, ngumiti lang siya, saka dahan-dahang umalis sa tubig, na para bang hindi man lang nabasa ang kanyang damit. Simula noon, lalong tumindi ang takot sa baryo. Hindi na pinapabayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa labas. Lahat ng hayop nakakulong na sa gabi. Maging ang mga tanod ay nagbabantay na ng 24 oras. Sa loob ng bahay, binabantayan ko ang mga anak ko nang hindi na halos natutulog. Ang panganay kong si Joseph ay hindi na rin pumapasok sa eskwela. Sa mga mata niya, alam kong alam na rin niya ang totoo, ay halimaw na nasa paligid namin at hindi ito basta-bastang kayang paalisin. Isang madaling araw, napansin kong bukas ang pinto sa likod ng bahay. Mabilis akong bumangon. Wala ang bunsong anak ko sa kanyang higaan. Tumakbo ako palabas at doon, sa may gilid ng punso, nakita ko siyang nakatayo, tila tinatawag ng isang boses mula sa dilim. Hinablot ko siya at agad na pinasok sa loob ng bahay. Nanginginig siya at umiiyak. Si Tita Letty andun sa labas. Sabi niya susunduin daw niya ako. Maglalaro daw kami, humikbi siya. Ang mata niya, Ma. Ang mata niya pula sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi na sapat ang mga proteksyon at langis. Hindi lang kami nililigalig, inaangkin na kami. At kung hindi kami kikilos agad, baka kami na ang susunod na mawala isa-isa. Mula nang muntik nang makuha ni Letty ang bunsong anak ko, hindi na ako mapalagay. Lalo kong pinaigting ang pagbabantay, sa bahay, sa mga bata, sa lahat ng galaw niya. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda, hindi ko pa rin inakalang sa mismong harapan ko, masisilayan ko ang anyo niya na hindi tao. Gabi iyon. Tahimik ang buong bahay, pero ako'y gising pa rin. Hindi ako mapakali. Pinili kong magbantay mula sa silid ng mga anak ko. May hawak akong kutsilyo na ibinabad sa langis at orasyon ni Ka-Elias, at sa bawat sulok ng bahay ay inilagay ko ang mga dahon ng dapdap at batong buhay. Pero kahit ganito, ramdam kong hindi sapat. 2:00 ng madaling araw, biglang may malamig na simoy ng hangin na pumasok sa bintana. Walang ihip pero tila may humihinga sa batok ko. Napalingon ako, wala naman. Pero sa kisame may tunog. Kaluskos tap-tap-tap parang may gumagapang. Dahan-dahan akong lumabas ng silid, dala ang ilawan at kutsilyo. Tiningnan ko ang kisam, wala. Pero may mga bakas ng basang paa sa sahig, paalis ng kwarto papunta sa likod bahay. Basang bakas ng paa. Pero tuyo ang sahig. Sinundan ko iyon. Maingat ang bawat hakbang. Hanggang sa makarating ako sa labas ng bahay, sa may punso, ang lugar kung saan madalas kong nakikitang nagpupunta si Letty. At doon ko siya nakita. Nakayuko si Letty, hubad ang paa, at nakasuot ng puting bestida. Nasa gitna siya ng isang bilog na tila itim na alikabok at abo, at may hawak na malaking itim na tandang, buhay,
pero hindi pumapalag. Nakapikit siya habang bumubulong ng salitang hindi ko maunawaan. Lumga karaanim buleki sa isang iglap, tinaga niya ang tandang. Umagos ang dugo nito sa lupa. Tapos, dinampot niya ito at dinidilaan ang tumatagas na dugo. Parang gutom na hayop. Doon ko nakita ang pag-iba ng kanyang katawan. Ang balat niya ay naging kulay abot parang kaliskis, ang mga kuko'y humaba, at ang mata ay pulang-pula, walang itim. Ang buhok niya ay lumipad na tila may sariling buhay. At mula sa kanyang likod, lumabas ang isang mahabang, manipis, at dila-dilang buntot na tila gumagapang sa lupa. Hindi ko na napigilang mapaatras at matapakan ang isang sanga. Karak! Tunog na para bang isang baril ang pinaputok sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Letty. Ngunit hindi siya basta tumingin. Ang buong ulo niya ay umikot, paharap sa akin, habang ang katawan ay hindi gumalaw. Nakangiti siya. Matulis ang mga ngipin. Basa ng dugo ang baba niya. Sinusundan mo pala ako, Maerd, malalim at pabulong ang boses, pero malinaw. Akala ko ba nagtitiwala ka sa akin? Tumakbo ako paatras, pero mabilis siyang gumapang, hindi tumatakbo, kundi gumagapang gaya ng ahas, gamit ang mga kamay at paa. Parang hindi na siya marunong maglakad ng normal. Nang malapit na siya sa akin, itinaas ko ang kutsilyo at sinigaw ang orasyon na itinuro sa akin ni Ka-Elias. Sa ngalan ng liwanag, sa dugo ng lahing malinis, lumayas ka, anak ng dilim. Biglang huminto si Letty. Tila na bigla. Umatras siya at napaatras habang nilalapitan ko siya na hawak ang kutsilyong mailangis ng niyog, ikmo at orasyon. Napaatras siya papasok sa bilog na ginuguhitan niya kanina. Doon, biglang umapoy ang paligid. Isang pulang apoy na walang init pero naglalagablab sa dilim. Bigla siyang tumili. Isang tili na hindi galing sa tao, kundi sa isang hayop na sugatan, halimaw na galit. Tapos, sa isang iglap, naglaho siya, kasabay ng apoy, kasabay ng abo, kasabay ng itim na usok. Iniwan ako sa gitna ng dilim, hingal na hingal at nanginginig. Agad akong bumalik sa bahay at sinigurong ligtas ang mga anak ko. Niyakap ko sila ng mahigpit at tinakpan ang mga bintana. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na tao si Letty. Hindi siya kaibigan. Hindi siya kumere. Isa siyang halimaw. Kinabukasan, napag-alaman naming may natagpo ang bangkay ng tandang sa may punso. Pinagkaguluhan ito ng mga kapitbahay, pinaniniwala ang may nangyayaring ritual. At ang mas nakakakilabot, may nakita ring dugo ang panyo, sa tabi nito pangalan ko ang nakasulat. Isa itong babala. Hindi pa siya tapos sa amin. Ngayon alam ko na, hindi sapat ang pagtataboy. Kailangan ko siyang wakasan. Dahil hanggat siya ay nabubuhay, ang buhay namin ay laging nasa panganib. At kung hindi ako kikilos, baka ang susunod na makita ko sa dilim ay ang anak ko, wala ng buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing nakita ko ang tunay na anyo ni Letty, hindi na ako nag-atubiling kumilos. Nanganganib na ang buhay naming mag-iina, at alam kong hindi ito matitigil hanggat hindi siya tuluyang nawawala. Kaya't kinabukasan, dumiretso ako sa bahay ni Ka-Elias, ang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Pagkarating ko pa lang, agad niyang sinabi, narito na ang oras. Hindi na siya nagtatago, kundi sumasalakay na. Kailangang tapusin ito sa pamamagitan ng apoy at dasal. Ipinatipo ni Ka-Elias ang lahat ng gamit na naiwan ni Letty sa aming bahay. Isang lumang palda, isang pulang panyo, isang kahoy na kwintas, at ang baso niyang madalas gamitin tuwing gabi nilagay namin ang lahat sa isang puting sako na tinali ng pulang sinulid. Habang ginagawa namin iyon, nagsimulang lumamig ang hangin. Ramdam ko ang kakaibang presensya na tila nanonood, nagtatanong, bakit mo ginagawa ito, Mare? Ka-Elias, sigurado ho ba kayo? Paano kung magalit siya lalo, tanong ko, nanginginig. Ngunit buong tapang na sagot niya, kung hindi tayo kikilos, kakainin niya kayo, isa-isa. Hindi ka lang basta nagbitaw ng kaibigan, anak. Nakatira na sa inyo ang isang matandang aswang. Isa siyang alagad ng halimaw, ang tinatawag naming sangre ng itim na ubas, isang kulto ng mga aswang na gumagamit ng pagkakaibigan bilang anyo ng panlilinlang. Ikinilabutan ako. Kulto! Tumango si Ka-Elias. Matagal na siyang naglalakbay sa iba't ibang probinsya. Minsan, sa anyo ng nanay. Minsan, sa anyo ng kumare.
Pero ang layunin niya ay iisa, maghasik ng takot at mangolekta ng kaluluwa. Habang sinasabi niya ito, ipinatawag niya ang kanyang 2 anak na lalaking albularyo rin. Isang panalangin ang kanilang sinimulan habang kami ay lumipat sa likod bahay, kung saan may maliit na clearing. Doon ay naghukay sila ng bilog na hukay, at sa gitna ay inilagay ang sako ng mga gamit ni Letty. Orasyon ng apoy, dasal ng liwanag, bulong ni Ka-Elias, habang inaapuyan ang sako gamit ang insensong mula pa raw sa banahaw. Pagkabigkas ng huling dasal, biglang lumakas ang hangin. Umikot ito sa amin na parang ipo-ipo, at sa kalagitnaan ng apoy, may parang aninong babae na lumitaw. Mahaba ang buhok, balingkinitan ang katawan, at may pulang mata. Akin sila! Akin sila! Sigaw ng anino habang unti-unting nagiging abo ang sako. Lahat kami ay napaatras. Ngunit pinatibay ni Ka-Elias ang kanyang sigaw, hindi ikaw ang magmamay-ari sa lugar na ito. Bumalik ka sa pinanggalingan mong kadiliman. Doon, isang matinis na tili ang pumuno sa buong paligid. Nagtakbuhan ang mga aso, tumahol ang mga pusa, at napundi ang ilan sa mga ilaw sa bahay. Ngunit sa huli, nawala rin ang anino. Kasabay ng usok na natupok na sako, lumisan ito. Pagkatapos ng ritual, tahimik kaming nagdasal. Ngunit isang babala ang iniwan ni Ka-Elias, bumalik man siya o hindi, hindi mo na dapat siya patawarin. Kapag pinagbuksan mo pa siya ng pintuan, literal man o emosyonal, makakapasok siyang muli. Kaya't kung gusto mong tapusin ito, kailangang ituloy ang huling hakbang. Anong huling hakbang? Ang pagputol ng ugnayan. Hindi lang gamit ang kailangang sunugin, kundi pati mga alaala. Dapat mong itakwil siya, bilang kaibigan, bilang kumare, bilang tao. Dahil sa oras na maalala mong muli ang kabutihang ipinakita niya, mabubuksan muli ang lagusan sa dilim. Masakit man, ginawa ko ang sinabi ni Ka-Elias. Pinasara ko ang kwarto ni Letty, at lahat ng mga larawang magkasama kami ay sinunog ko. Maging ang mga tsokolating binigay niya sa mga anak ko ay itinapon ko sa sapa. Itinuring ko siyang isang alaala ng bangungot, hindi isang tao, kundi isang babala. Subalit hindi doon nagtapos ang lahat. Nang gabing iyon, habang tulog na ang mga anak ko at ako'y nag-aayos ng altar, may kumatok sa pintuan. 3 beses. Mabagal. Malalim. Tok. 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 Lumapit ako, nanginginig. Walang taong dapat bumisita sa oras na iyon. Paglapit ko sa bintana, narinig kong bumulong ang pamilyar na tinig, hindi mo ako kayang sunugin. Hindi mo ako malilimutan. Dumiretso ako sa altar, kinuha ang bote ng banal na langis, at itinaas sa harap ng pintuan. Sabay sigaw ng, hindi na ako ang mere mo. At hinding-hindi mo makukuha ang pamilya ko. Isang malamig na hangin ang sumingaw mula sa labas. Pero hindi ko binuksan ang pinto. Hanggang sa wala na. Tumigil ang lahat. Kinabukasan, pinatawag ko ang mga kapitbahay at pinakiusapang ipasara na ang punso sa likod ng bahay. Pinatambakan namin ito ng asin, lupa mula sa simbahan, at abo ng mga gamit ni Letty. Pinasabayan pa namin ng dasal mula sa 3 albularyo. Wala nang dapat babalikan si Letty. Wala na siyang tahanan dito. At kung siya'y magbabalik, lalaban kami. Dahil minsan nang ginamit ang pagiging kumare para makalapit sa amin ngayon, alam na namin ang katotohanan, hindi lahat ng kumare ay kaibigan. At hindi lahat ng ngiti ay galing sa puso. Minsan, ang ngiti ay panakip lamang sa pangil ng halimaw. Makalipas ang ilang linggo matapos ang ritual ni Ka-Elias, unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Hindi na ako ginagambala ng mga bangungot, hindi na ako nakakaramdam ng presensya sa likod ng pintuan tuwing gabi, at tahimik nang natutulog ang mga bata. Pero kahit anong gawin kong paglimot, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nagsisindi ako ng kandila sa altar at nagdarasal, bigla akong dinalaw ng kakaibang lamig. Hindi malamig na simoy ng hangin, kundi lamig na tila tumatago sa kaluluwa, ang lamig ng kamatayan. Napalingon ako sa pinto. Walang kumatok, pero unti-unting bumukas ito mag-isa. Sa may pintuan, nakita ko siya. Si Letty. Ngunit hindi na siya si Letty na kilala ko noon. Hubad ang paa, puti ang kasuotan, at ang balat niya'y tuyo, parang balat ng uling. Ang matay mapupula at walang ningning, habang ang kanyang mga kukoy mahahaba at matulis.
Tumutulo sa gilid ng kanyang bibig ang itim na likido, dugo ng hayop. O tao. Hindi ko na alam. May embulong niya, halos wala ng boses. Bakit mo ako itinakwil? Ako lang naman ang kasama mo noong iniwan ka ng asawa mo. Ako ang tumulong sa'yo, di ba? Nanginig ako. Nangingilid ang luha ko, pero hindi dahil sa awa, kundi sa takot at galit. Gusto niyang gamitin ang dating samahan para pasukin muli ang buhay namin. Pero hindi na ako pareho ng babaeng nakilala niya. Hindi ikaw ang tumulong sakin, Letty, matatag kong sagot. Ang tinulungan mo lang ay ang sarili mong gutom. Ginamit mo ang kahinaan ko para mapalapit sa amin. Pero tapos na ang lahat. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na nagpabiyak sa salamin, nagpapatay sa ilaw, at nagpabagsak ng mga larawan sa altar. Ang buong paligid ay biglang nagdilim. Walang ilaw, walang tunog, maliban sa malalim na hininga niya na lumalapit. Kung hindi mo ako tatanggapin muli kukunin ko ang isa sa mga anak mo. May babayaran kang utang, Mere. Dugo kapalit ng pagkakaibigan. Sa isang iglap, sinugod niya ako. Mabilis. Tulad ng dati. Ngunit ngayon, handa ako. Isinugod ko sa kanya ang ginintuang krusipiho na binasbasa ni Ka-Elias. Isinaboy ang asin at pinukol ng langis ang kanyang mukha. Tumili siya at parang natunaw ang balat niyang itim. Sumirit ang itim na usok at nalaglag siya sa sahig, nangingisay. Pero hindi pa siya tapos. Habang gumagapang siya palapit sa akin, biglang nagsalita sa boses na parang anak ko, "Naitulungan mo ako." Nay ako si Baby, isang bitag ng demonyo. Ginagamit niya ang boses ng anak ko. Napaluhod ako. Napapikit. Napaiyak. Pero sa loob-loob ko, alam ko, hindi si Baby iyon. Huminga ako ng malalim. Tumayo. At buong tapang kong sinindihan ang bote ng langis na may banal na apoy. Sa ngalan ng Diyos, ng liwanag, ng mga nauna sa amin, pawiin ka nawa sa mundong ito, Letty. Hindi ka na namin kailangan. Hindi ka na namin kinikilala. Sa apoy ka isinilang, sa apoy ka magwawakas. Isinaboy ko ang apoy sa kanyang katawan. At doon natapos ang lahat. Sumigaw si Letty, isang sigaw na nagpayanig sa buong bahay, habang unti-unti siyang nagiging abo. Isa-isa, nalalaglag ang bahagi ng katawan niya, mga kuko, balat, buhok, hanggang sa matira ang kanyang bungong may nakangiting bibig. At sa huling sandali, nagsalita pa siya, "Hindi lahat ng kumare ay kaaway, Mere, pero ako, at tuluyan na siyang naging abo." Tinangay ng hangin. Naglaho. Mula noon, hindi na bumalik si Letty. Walang aninong dumadaan sa bintana. Wala nang malamig na hininga sa dilim. Tahimik na ang bahay namin. Ang mga batay muling masayahin at ako'y muling nakakatulog ng mahimbing. Pero kahit ligtas na kami, hindi ko siya nakalimutan. Hindi para muling kaibiganin, kundi para matutunan ang leksyon. Huwag agad pagkatiwalaan ang bumubulong sa dilim. Hindi lahat ng nag-aalok ng tulong ay kaibigan. At minsan, ang halimaw ay hindi dumarating sa anyong pangit o nakakatakot. Minsan, ito'y naglalakad sa anyo ng isang kumare, may ngiti, may yakap, may pangako, ngunit may patalim sa likod. Ngayon, tuwing gabi bago ako matulog, nagsisindi ako ng kandila sa altar. Hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng nawala ng mahal sa buhay dahil sa mga aswang. Para sa mga inang niloko, para sa mga batang kinuha, para sa mga kaluluwang hindi matahimik. At higit sa lahat, para sa akin. Isang paalala na kahit ako'y muntik nang mawala, pinili kong lumaban. Dahil sa mundong ito, ang tunay na laban ay hindi lang laban ng tao sa halimaw. Ito'y laban ng kabutihan laban sa panlilinlang. Ng katapangan laban sa takot. At ng ilaw laban sa dilim. 20